Okay mga kapatid, mag-update na naman po tayo. Ito'y galing sa ating Balitang Pinoy TV, Lagapak. Hala, shock ang lahat. Just now, breaking news, bagong update, panoorin hanggang dulo. Uy, si Manang Claire kasi daw, hayaan daw na bigyan ng chance si PBBM. Parang nagkamali ata si PBBM. Parang ganun atang pagkakaintindi ko. So parang inamin mo na rin, tanggol ka ng tanggol kay PBBM. So parang inaamin mo na rin na may mali rin pala siya. Ewan ko ba dyan sa tagapagtanggol nyo? Kailangan consistent. Pagtanggol mo lang ng pagtanggol, huwag mo sabihing nagkamali. Okay, panonoorin na po natin yan. Balitang Pinoy TV, nasa description yan. Isang munang munting paalala. Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Yan, maraming salamat sa Fiber ni Juan. Napakabilis ng internet at ang mura-mura pa. I-play na natin anong meron. Ay itong video, itong si Attorney Guanzon na kinantsawan itong si Auntie Claire at si BBM. Aha. Okay? Kasi sinabi dito ni Attorney Guanzon, there is Aha. no more chance. Maganda to. Narito, Nagtantete. Balitang Pinoy TV. Wala na talagang chance. Okay. Okay. Magandang hapon po sa ating lahat at heto, panibagong trending na mga balita na dapat nating re-reaksyonan ngayong hapon na ito. Okay? Una nating pag-uusapan ay itong video, itong si Attorney Guanzon na kinantsawan itong si Auntie Claire at si BBM. Okay? Kasi sinabi dito ni Attorney Guanzon, Aha. there is no more chance. Di ba? Kasi humihingi kasi ng isa pang pagkakataon si Auntie Claire at si BBM Aha. na itama yung kanilang mga mali. At sabi naman ni Attorney Guanzon, there is no more second chance. Di ba? So kung sinasabi ni Manang Claire na hayaan yung presidente na itama, ibig sabihin nagkamali siya. Alam ni Manang Claire, so base sa napanood natin, aminado siyang nagkamali si PBBM. Paano kung yung pagkakamali na yun, yung pirma para makurakot ang ating kasalapian, ang ating kaperahan, ang tax o yung pera ng bayan. Ngayon, ang tanong ko, ganun-ganun na lang ngayon, nagkamali napirmahan ko hayaan yung ituwid ko. Paano naman yun? Hindi mo pananagutan. Hindi kayo maingat, hindi kayo nag-ingat kaya kinurakot yung pera. Ang problema, ikaw ang pumirma. Baka nga pwede pang yun ang ebidensya kaya nagkaroon ng kurakutan. Kung hindi man ikaw ang may kasalanan, halimbawa lang no, pero ako lang, sa akin lang naniniwala ako, may kasalanan talaga si PBBM. Okay, ihiwalay na natin. Hindi mo alam na yung pinirmahan mo may mga cheche-boreche. Ikaw pa rin ang pumirma. Sabi nga doon sa batas, an innocent is the innocent of innocent one. Shout out, innocent one, sumalangit po. Ibig kong sabihin, kahit hindi mo alam, basta ikaw ang pumirma, ikaw ang presidente, pananagutan mo yun, di ba? Ganun-ganun na lang ba yun? Ha? Hayaan nating magbalik yung tiwala o kung ano pa man, bigyan ng chance, bugok! Ngayon lang ako nakakaano ng ganitong presidente, hayop talaga niyan. May tagapagtanggol na napakatalinong attorney. Okay, tuloy tayo. Kaya pag-usapan natin yan at panoorin natin mismo yung video nitong si Attorney Rowena Guanzon. Yon. At last but not the least, no, ito yung matindi nating aabangan, Ayun. ay itong vlog ni Attorney Harry Roque. Ang reaksyon niya patungkol po dito, tinawag na ang pagkidnap sa presidente ng Venezuela. Ano ba Oo. talaga ang tunay na nangyari dito sa presidente ng Venezuela? Alam naman natin ang latest na issue, no, na nag-trending sa social media, di ba? Oo. Yung ginawa ni President Donald Trump, no? At ito po ay parang kino-compare ang issue ng Venezuela dito po sa nangyayari po kay former President Duterte. Okay? O, kita ko nga yung post ni Greco Bilica, no? Patungkol diyan, nananawagan siya kay Donald Trump. Okay, so yun po ang mga pag-uusapan natin ngayong hapon na ito. Pero guys, bago ang lahat, Sana lang po na magkataon ho na pumunta si Trump sa Pilipinas at yung mga kurakot
managot. Paano ba natin sasabihin na mas malupit? Ayan mga kapatid, mag-subscribe po kayo ha. Tuloy-tuloy na ho natin ito. Sinasabi ni Attorney Guanzon, okay? Humihingi pa kayo ng one more chance, di ba? Auntie Claire at BBM. Heto yung sagot ni... Monggo talaga, no? So, ibig sabihin, alam nyo, kahit naman di kayo humingi ng chance o kahit manghingi kayo ng sorry o nakadepende pa rin sa inyo eh. Nasa inyo naman yung kapangyarihan eh. Kaya kahit walwalin nyo ng walwalin yung pera ng Pilipinas, wala naman kaming magagawa eh. Kasi hawak nyo eh, di ba? Puro kayo Duterte, tapos yung mga baho nyo dyan, hindi nyo maitago, no? Kasi umaalingasaw na. Kung patungkol ho ito sa mga kurakot ha, nag-ano na eh, parang sa sobrang baho ng kurakutan ninyo, di ba? Tamo yung mga makakabilang grupo. Di ba? Galit na rin yung mga dilawan sa kanila, no? Akala ko ba, kakampi, sinunod namin yung gusto nyo. Di ba? Yung mga, yung mga makakaliwang grupo, mga NPA. Yung mga pang-front nyo sa gobyerno, galit na rin sa inyo. Ngayon lang nangyari ito. Attorney Guanzon, play. Si Auntie Claire at si BBM, they're asking for another chance. Walang second chance sa pagka-presidente. Monggo talaga. Sinabi talaga ni Manang Claire yan. Ito galing na kay Attorney Guanzon. Sinasabi yun ni Manang Claire. Tanggol ka, hayop ka talaga. Tanggol ka ng tanggol sa presidente mo na parang walang pagkakamali tapos sasabihin mo, bigyan ng chance. So parang sinasabi mong ang daming mali o may mga malalaking mali. Hindi kasi posibleng maliit na mali lang yun eh. Malalaking mali dahil yung pera ng bayan. Kawawa naman ang mga Pilipino. Ngayon, trilyon na naman ang inyong budget. Unang trilyon, pangalawang trilyon, pangatlong trilyon. May nakita ba kayo? Babahain na naman tayo sa susunod. Wag naman po sana. Pero wag naman kayong ganyan. Kawawa ang Pilipinas natin, Ano ka ba, bangag? Ba't ka tumakbo-takbo na hindi mo kaya? Tama. Di ba sinabi ko na yan noon? Hindi mo talaga kaya. Hindi lang dahil hindi ka... Sana nga, Attorney Guanzon, naniniwala kami nung time na sinabi mo na wag niyong iboto yan noong 2022. Nagtapos ng college dahil hindi ka naman nag-aaral. Yan, totoo yan. Noong una, 2022, hindi ko naman dinefend si BBM dyan, pero ako naniniwala ko na ganun. wala itong pinag-aralan eh. Wala itong diploma. Hindi ito nakatapos ng college. Dahil alam mo na ang ginagawa mo doon. Pero dahil wala ka talagang abilidad, saka wala ka talagang hardship na dinaanan. Correct. Wala kang trabahong tinapos, wala kang project na legacy, wala kang pinakitang ganun? kabutihan na... Tama yung sinabi ni Duterte, iboto niyo yung taong merong exhibit. Si Bongbong Marcos walang exhibit. Bago yan naging presidente, wala yang sa Bisaya pa, wala ikapang hinambog ng si BBM. Putik niyan, wala pala may pagyayabang yan. Kahit sa lugar nila daw yung ikot-ikot, yung sa, tawag doon, yung mga puti na umiikot, hindi naman pala sa kanya yon. Ayon sa Rappler, no? Walang ikapagmayabang si BBM bago siya naging presidente. Si Duterte, bago naging presidente, the exhibit is Davao. Diba? Gusto niya, kung ano ang resulta ngayon, kung ano yung nakikita mo doon sa Davao, gusto niya dalhin ng buong Pilipinas. Talagang taos-puso ang kabutihan. Lahat ng ginawa mo, Bago naging presidente si BBM, Attorney Guanzon, bangag. Baka yan ang gusto niyang mangyari. Maging bangag tayong lahat. BBM, para lamang sa iyong sariling kaligayahan at satisfaksyon. Kasi adik ka eh. Diba? Okay. I don't know why I know why you really wanted to be president. Because, well, sabi mo, you wanted to reform kasi recover the name of your father. No. Sa totoo lang, you really wanted power and money. Correct. Reinforce ka pa ni Martin Luther King yung pinsan mo. Lalong lumala kayo dyan. Ngayon, sino naman yung presidente mo? Si John B. Cremulya? Nakakatawa naman yan. Come on. Who talks about law as if he's a lawyer? Correct. At sinong vice president? Si Sandro? Na naman. Sawang-sawa na kami sa iyo, Bongbong Marcos. Wala, nakakasuka na sila. Mga walang kwenta para sa sarili kong pananaw. Titignan mo lang ang year na dinaanan niya na billion, trillion ang budget pala. May nakita ba kayo? Wala talaga. Hindi na pwedeng another Marcos. Oo, wala na. Pati mga Ilocano ayaw nang bumoto sa iyo. Yes. At sa anak mo.
Vice President, si Sandro. Isa pa. Ano sabi ni Manang Amy mo? Lahat kayo nagko-cocaine, pati si Sandro. Grabe. Pati mga anak mo. Lahat ng mga anak mo. Balita. Pati si Vinny, may project pala eh. Para tayong ibinalik sa martial law period without the label. Ha? Another real talk by Attorney Guanzon. Na ninakawan tayo, nanikawan ng todo, mga crony. Ako sabi ko sa inyo sa Donmar TV, paniwalaan nyo itong mga sinasabi nitong si Attorney. Kasi dati, no, walang naniniwala sa kanya noong 2022. Tingnan nyo ngayon, lahat ng sinabi niya sa 2022, nagkakatotoo. Mga best friend nandyan sa mga department heads, BIR, godson niya, inaanak niya. Kaya naman. Lahat kamag-anak, lahat mga kaalyado niya, pinapasok sa gobyernong ito. Ano ba? Nagtatanong kami para hut-hutan ang gobyernong ito? Grabe. Hindi niya talaga matigil. Kung hindi niya inutusan, hindi niya matigil. Kasi very, very close sa kanya. Yan ang problema. Mga wrong decisions. Basic eh. You just don't have it, BBM. Correct. Why don't you just make our New Year happy and resign? Malaki yun nang sinabi ni Atty. Guanzon, you just don't have it, BBM. Wala kang karisma, hindi ka marunong. Wala. Ibig sabihin, wala kang utak. Hindi ka, kaya nga, bagsak na bagsak itong bansa natin ngayon eh. Alam nyo, mag-58 na ngayon dollar, mag-59 na naman eh. Ganito yon mga kapatid. Isipin nyo sinabi ni Madam Amy na mayroon siyang, yung kapatid niya nga, bangag-bangag. Tapos sabi rin ng ating Pangulo, Duterte, sabi niya may bangag tayong presidente. So kung titignan nyo mga kapatid, at yung mga singot-singot, bakit umi-issue yung ganyan, kung talagang mahal niya ang mga taong bayan, dapat po magpapatest. Magpapa-hair follicle test siya. Yung sinasabi nito ni Manang Claire na pinakamatalinong attorney sa buong bansa. Sabi niya ng ganun, nagpa-test naman na. 2021 pa pala yun. Ang pinaka-the best, hair follicle test. Live via satellite. Diba? Mas maganda yun. Tutulungan pa siya ni Bibi Sara. Kung mapatunayan na hindi talaga siya nag-illegal powder, di masaya, tuwang-tuwa kami na normal na pala yung ganyang tao. Wow! Sa inyo. No second chance. No second chance for you, BBM. No second chance for you, BBM. Ayaw na namin, sa madaling salita. Okay, kayo, sa mga audience ko dito sa Donmar TV, bibigyan nyo pa ba ng second chance si BBM? Di na. Ilatag nyo Over my dead body. Di na, oy. yung opinion dyan, babasahin natin yan sa comment section. At ito, panoorin at pakinggan na natin itong si Attorney Harry Roque sa kanyang opinion patungkol po dito sa nangyari sa Venezuela. At ano ang makukuha nating lesson dito comparing dito sa nangyari kay former President Duterte. Sa akin lang, sana kunin na nila dito yung mga masasamang tao. Okay? Ito, panoorin po natin ang video nito. Ayan na. Teka muna, play. Happy Three Kings po sa inyong lahat. At ako naman po ay hindi pa po ako magbababa ng Christmas tree kasi dito sa Europa, ang Three Kings ay sa Tuesday pa na isang piyesta opisyal. So tayo, maraming magbababa na ng Christmas tree kasi Three Kings na, patapos na ang ating selebrasyon ng Pasko na nagsimula naman ng Setyembre, pero dito po sa Europa, sa Tuesday pa. So sa Tuesday pa ako magbababa ng Christmas tree. Oy, trivia lang Hindi ako sa nagmamagaling. Hindi rin naman ako mabuting tao talaga yung ligtas na ako, yung tipong ako'y mapupunta na sa langit. Hindi gano'n Ang pagkakaalam ko sa Biblia, hindi naman 3 hari yung nagsidalaw. Pag sinabi ko to, hindi ibig sabihin perfect ako hindi ho ganun. Kahit tignan nyo po sa Biblia, hindi po 3 hari yung nagsidalaw. Hari ka, nadalaw ka doon? Basta tignan nyo na lang po sa Bible, mahabang paliwanag yun, pero hindi po hari. Okay? Alam naman na siguro ng mga ibang Katoliko nating mahal dyan. Basta hindi hari. Katolik din tayo, pero hindi ho hari. Mahirap na Kasi nakasanayan kasi natin hindi huwari ang nagsidalaw, Okay, tuloy tayo. Ang dami ko pong mga bola sa Christmas tree, so talagang matatagalan ako pagbaba dyan. At syempre, problema ko, saan ko hihilahin yung aking Christmas tree na buhay para itapon, no? Well, anyway, I'm sure meron man yung mga designated places dahil hindi lang naman ako ang nagbuhay ng Christmas tree. Dito sa Europa, mas gusto talaga nila ang buhay. Kasi hanap buhay yan ng ilang mga magsasaka na nagtatanim talaga ng puno para gawing Christmas tree tuwing Pasko. So anyway, ang maganda dyan, kahit pa paano nakatulong din tayo sa kabuhayan ng mga magsasaka ng Europeans, no? Nung tayo nagdesisyon, o nung tayo ay rinigaluhan ng isang buhay na Christmas tree. Anyway, pag-usapan po natin ngayon,
Isang bagay na napakalayong nangyari sa Pilipinas, ang paglusob at pagkidnap ng Amerika sa presidente ng Venezuela na si Maduro. Now, unang-una po bakit ba ho tayo dapat mabahala dyan? Well, kasi po tayo ay isang bansa na gaya ng Venezuela ay walang laban sa mga superpowers. Ang nangyari po dyan sa Venezuela, linusob ng Amerika ang Venezuela at kinidnap ang kanilang presidente. Oo. Dahil di umano siya ay isang drug lord. Kaya nga po ngayon, ang huling larawan na rinelease ni President Trump ay nandun na sa opisina ng Drug Enforcement Agency itong si Maduro. At ang ginawa nga ni President Trump ay talaga naman pong large-scale invasion ng Venezuela ang ginawa. Ay naku, napakadami pong mga eroplano, napakadami Oo, pong barko, grabe binuhos ang buong. So, drug lord ang presidente. Ang presidente ng Pilipinas, ano? Ang presidente ng Pilipinas, ayon kay Madam Amy ayon kay Madam Amy, gumagamit lamang. Yun ang pagkakaalam ko. Depende, baka mayroong hindi pa nilalabas si Madam Amy, baka hindi lang basta gumagamit. Ewan di natin alam. Sana naman, President Donald Trump, tingnan nyo rin ang sitwasyon ng Pilipinas. Hukbong sandatahan ng Amerika para makidnap si Maduro. Pero nakapagtataka, bakit naman kinakailangan ganyang kalakas pang dahas ang gamitin? Alam naman nila na walang kakayahan ang Venezuela para depensahan ang kanilang mga sarili. Siyempre po, nakakaabala yan sa bansang Pilipinas dahil tayo po pwede rin tayo lusubin ng mas makapangyarihang bansa. Ang sinasabi ng Amerika, re-resbackan tayo, pero please lang, Ang alam natin, ni minsan, hindi naman nag-resback ang Amerikano kung wala siyang Oh, pangnasyonal. tama naman si attorney, no? Sabi nga ni Manang Claire, tama ba? Ewan ko lang, baka fake news yun, no? O gawa-gawa lang ng mga taga-iba para ipain sa ano. Sabi ng ganun, pag sakali daw kukunin si PBBM ni Trump, halimbawa, tas nakahanda naman daw yung mga kapulisan. Nakahanda daw yung mga kapulisan. Ay, nako, hanggang dito na lamang tayo mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ang sa atin lang, basta mga masasama, pabor ho tayong linisin niya ni Trump. Kung may makita siyang mga ebidensya at sapat yun, para kunin dito yung mga namumunong mga masasamang tao lamang. Yan, pag nangyari yun, magbubunyi at matutuwa kami. Kasi nga po, natupad na ang dasal ng mga mamamayang Pilipino. Kahit ako pinagdadasal ko yan na sana itong bansa, wag tuluyang masira at mababoy ho ng mga nakaupong mga magnanakaw na walang kabusugan. Mga hayop kayo. Okay, maraming salamat po sa inyong panunod. Pag nakaabot po kayo ang ganito mga kapatid, kahit isang pindot lang ng like, napakasaya ko na, no? Oh my God, we'll be back again.